Lahat tayo ay marumi. Lahat makasalanan. Marami lang magaling magpanggap na walang kasalanan, pero ang reality of life, lahat tayo nagkakamali. Kahit yung nakatayo sa stage ay may kasalanan din. At lahat po tayo nangangailangan ng cleansing, ng linis ng ating Panginoon. Because both our hands and our feet ay parehong madumi. Ang feet natin is soiled. Ang ating kamay is stained with blood. Pero salamat mga kapatid, sila, naguhugas sila para sila'y makapasok sa holy place. Paglabas nila, bago pumasok, maghuhugas sila uli. Para bagang yung kanilang kalinisan ay valid lang hanggang sa next nilang pagpasok. Pero salamat mga kapatid, ang paghuhugas ng Panginoon sa iyo ngayon, hindi na tubig, kundi mismong dugo ng ating Panginoong Yesus ang naglinis sa bawat isa sa atin. And once for all time, ikaw ay qualified ng pumasok. Pastor, hindi naman ako priest. Basahin niyo uli ang Bible. We are a royal priesthood. Bawat Kristiyano is priest. We are a royal priesthood, a holy nation. Ibig sabihin, all of us now are qualified to enter. Hindi tayo malinis sa ating gawa, pero yung dugong pinanglinis sa atin ay dugo mismo ng ating Panginoong Yesus. Kung meron man tayong kauhawan at kagutuman sa ating buhay, maaaring uhaw ka sa atensyon, gutom ka sa meaning, gutom ka sa purpose, gutom ka sa validation. Huwag mong kukunin ang nourishment mo at lakas mo sa mga bagay na temporary lamang. Kay Jesus ka kumuha ng satisfaction. Kay Jesus ka kumuha ng meaning. Kapag feeling mo unworthy ka, huwag mong kunin sa Facebook at Instagram yung validity ng iyong kagandahan. Hindi porket 100 likes, ibig sabihin maganda ka. Hindi porket 100 na puso, ibig sabihin maganda ka. Yung iba dyan nilalike lang yung post mo kasi gusto nila makita kung kailan ka babagsak. It is possible mga kapatid that our stomachs are full, but our soul is starving. That's why it's very important for us to always feed on Jesus Christ. Kay Jesus ka kumuha ng validation. Kay Jesus ka kumuha ng meaning. Kasi naniniwala ako mga kapatid, kapag kay Jesus mo kinuha ang lahat na makakapagsuporta sa iyong buhay, katulad nila, busog sila. They were filled but not fulfilled. Pero kapag kay Jesus ka pumunta, hindi ka lang niya pupunuin. Sisiguraduhin niya na yung pagpuno ng Panginoon sa iyo will last forever. Katulad ng ginawa ni Kristo, yung ginagawa ng manna from heaven, yung ginagawa ng table of showbread, ng candlestick, ang bronze laver, pansamantala lamang. Pero yung ginawa ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin, bilang light of the world, bilang bread of life, bilang sanctification, will last forever. It is permanent. Huwag nating ipagpalit ang ultimate sa immediate. Kailangan nating sumentro at mag-focus. Kay Lord lang ako titingin kasi siya lamang ang source ng buhay ko. At kapag si Jesus ang ginawa kong sentro ng iyong buhay, I tell you this mga kapatid, you will be satisfied. You will be full. Success will feel successful kapag si Lord ang laging sentro ng iyong buhay. Come to Jesus. Feed on Him. Huwag mong hayaan na kukunin natin sa iba ang validation natin, sa opisina natin, sa boss natin. Kapag sinabi ng boss kong good job, fulfilled na ako, huwag natin ilagay sa boss natin ang fulfillment ng ating buhay. Ilagay natin kay Jesus Christ. Magugulat ka mga kapatid. Kahit hindi na-appreciate ng boss mo, kahit hindi na-appreciate ng magulang mo, alam mo meron laging Diyos na nandyan, na nakakaalam ng katotohanan, na nakaka-appreciate na lahat ng ating ginagawa. And you'll be surprised mga kapatid, mas fulfilled kapag si Lord ang nangako nito sa iyo. This is what the mercy of God can do in your life. Believe in Jesus, and the Lord will come to you. Jesus is your source.